Good evening, Pilipinas. Ang oras po natin, 6:36 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang DZRH Usapang Legal. Ako po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. And syempre kasama rin po natin, wag nating kakalimutan ng aking favorite partner na si Miss Thea Pecho Corpus. Ako na naman, parang sabi nila, kasama lang yan last week, nandyan na naman siya. Oo nga, parang kanina nakita ko siya, nandyan na naman siya. And I am back. Ay, kamusta ka na? Wow! Busy ang mga utaw ngayon. Correct. Kasi meron akong pinakinggan kanina, kaya medyo na-delay ng 2 minutes. Anong pinakinggan mo, ha? Si Kim Chino. Kim Chino? Ng Love Radio. Love Radio. Yung Oo. malaki boses. Kasi opa siya, diba? So tinignan ko kung papasa sa'yo. Kasi diba ikaw mahilig sa mga opa? Halos kabisado ni Attorney Cam. Buti na lang, physical feature, pasado na. Kaya nga feeling ko yun yung inspirasyon mo ng pagpili mo ng mapapangasawa. Kailangan opa. Sa kahilig yan po ni Attorney Cam na manood ng mga K-drama. Mm-hmm. Pati ang kanya na pangasawa ay kawangis ng isang opa. Oo, tsaka yung aking Junakis. Yung mga Junakis niya, pinaglihi niya rin ata sa mga K-drama. Nagmukhang mga K-drama babies. Hindi K-drama yung isa. Yung pinapanood natin, ikaw nag-influence sa akin nun eh. Wala naman, binatili na yun mga yun. Pero Super One, Return of Superman. Return of Superman. Sila Minggok, Dehan, Manse. Oh? Pa. So yung mga K-drama fanatics natin, Yes. saka yung mga nanonood ng mga series na ganyan, mga ang tawag dito, yung mga K-pop? Hindi K-pop yung tawag sa kanila, reality drama parang ganyan. Reality shows. Ayan. Yan yun, makikilala nila. Pero mga binatilyo na yung mga yun dati. Oo nga. Speaking of mga binatilyo. Uy, kinakabahan ako. Yung mga na binatilyo na nag-asawa na, Okay. na yung mga property ng kanilang mga magulang ay hindi natatransfer. Kasi di ba alam nyo naman kapag may namamatay na Magulang. na may-ari ng property, di ba kailangan tinatransfer yan. Pwede bang i-deny? Ayaw kong tanggapin. Ayaw magbayad ng tax, hindi ko tatanggapin. Pwede naman. Actually, pwede mong, may pamana sa'yo, pwede mong tanggihan eh. Lalo kung may I-decline burden. ko, sorry. Oo. Pero, sino ang merong right mind na i-decline? Kung malaki ang property nun, pwede mo ibenta yun and then you pay extra sa'yo na. Okay. Ayaw mo nun? Sige, ipapaano ko muna. Ano yan? Ipapa-appraise ko muna kung saan yung value. Yung value, diba? Tama yun. Ipa-appraise mo muna. May mga naman dyan eh. Malalaman mo yung fair market value. Kapag bahay nyo, magkano yung bentahan ng lupa dyan? Correct, Kaya diba? magkano yung bentahan ng mga bahay at lupa dyan? Kasi nga alam mo, yung ating estate tax amnesty, na lang yan hanggang June 14, 2025. Okay. So, kailangan, tayo dyan, medyo alert tayo. May na. Kamusta naman? Medyo ang tagal. Attorney Cam. Medyo maraming mga proseso kasi ang kailangan dyan. Lalo na kapag mga yung documentation Ayan pa naman, di ba? Kadalasan yan ang kahinaan ng mga tao yung documentation. Yes. Parang ang hirap kasing i-organize lahat ng mga dokumento, lakapin ba yung tawag doon? Yung to get all and gather all the documents that you need. Lakapin mo! Tama ba? Tama yung naman. term ko. Di ba? Para hanapin mo lahat ng mga dokumento kasi kadalasan, di ba, Attorney Cam, hindi mo naman yan tinatago. Hindi lahat nagtatago ng mga dokumento na kailangan. Oo, kaya napakagaling na lang po nung mga nakakapagtago. Ang problema pag tinatago pa, inaanay pa eh. Ayan, di ba? Problema pa. So, importante na nakalagay siya sa mga plastic envelope. Para makip mo talaga ng maayos. Para antay-anay. Dapat yung mga dust-proof, mga ganyan. Naka-laminate talaga eh. Para naman ng dust. Naka-ano pa, Attorney Cam? Naka-vault. Yes. Puro nung naka-vault. Sige lang, push natin yan. Paano kapag halimbawa, lost title? Ay,
Pwede ba yun kunin na lang sa Registry of Deeds? Doon ba yun? Oo, Kinukuha? kasi dalawa lang yung kopya natin. Na original niyan. Yung isa sa owner, meron siyang original copy, Yeah. kasi isang original nasa Registry of Deed. Kaso nga lang, hindi mo siya pwedeng kunin. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Ang pwede mo lang Picture ang makuha, Attorney Cam. pwede naman, pwede mo lang makuha yung certified true copy. Ah. Yung kulay blue. Oo. Yun lang. Oo. Pero as to the original title, Yung kailangan super duper original, doon yun. mag-file ka. Magpa-file ka sa court para ma-issuean ka ng original title. Oh. Kaya dapat ingatan nga yan eh. Hindi, okay na yun. Kahit naman CTC, di ba tinatanggap naman kadalasan? Hindi. Ang problema kapag yung magbebentahan na, kailangan ay original. Kasi ika-cancel nila yun, tapos i-issuean kanila ng bago. Magkano Ang hirap nung kapag halimbawa wala siya, tapos i-issuean ka, edi ang dali lang mag-process ng mag-issue, dadami yung mga... May-ari magka-claim ng isang kasi property. pala, hindi pala siya nawalan. Rightful Tinago owner. lang pala. Oo. Ay, may mga halimbawa, Kita mo nga yung mga kriminal na pag-iisip na oo, yun. may mga, pag nag-ano ka, di ba, nagsasangla ka, di ba binibigay mo yung titulo? Oh. Tapos Okay. ikaw, kung mapapayagan ka lang na ma-issuehan bigla-bigla, certified true copy lang yung papakita mo dun sa pwede mong ibenta, tapos i-issuehan yung buyer ng another title. Okay. O kaya ikaw, Oo, not oo nga knowing na naman. ikaw, nag-ano pala. Oo, nangialam lang, nang himasok sa hindi mo pag-aari. Nang ano ka lang, yung parang meron ka talagang original, mo lang, sinangla mo lang. Oh, di ba? Mapanlin lang. Oo, nanlalamang ka. Nanlalamang. Hindi mo sila malalamangan kasi hanapan ka talagang original. So, dadaan ka sa butas ng karayom. Para file makakuha ka. ng original. Oo, Kung wala ng talagang original. Kasi may publication pa yan, may notice pa yan, na nawala mo, ganyan. Kasi siyempre, hindi mo na maiwasan kung halimbawa nasunugan ka. Kasi pag mahirap kami lang talaga kami mga mahihirap, Miss Thea, ay, kapag halimbawa may mga title, tapos kailangang ng pera. oo, Attorney Cam. Yan bigay talaga ang agad eh. pinaka-hindrance, Attorney Cam. Pinakamabilis yan eh. Basta may title ka, bibigay mo agad, tapos mabilis Sangla mo na, benta mo na. mabilis diba? yung pera. Oo. Diba? Tapos, hindi na matubos ng mga kamag-anak, ng mga anak-anak, apo-apo. Wala na title. Nabulilyaso na. Nandun May iba na. ng pagmamay-ari. Pero diba? hindi naman automatic magiging may-ari yun. Okay. Kailangan magkaroon ng parang extrajudicial foreclosure. Parang Oh. ganon. Ang sinasabi lang natin dito, kapag halimbawa may namamatay na owner ng property, transfer na agad. Kayo ba meron kayong property sa anong probinsya nyo? Sa Ilocos, Oo. hindi oo, pero hindi na ako interested kasi. Tori naman ako. Why would I be? Yaman. Bakit ba ka mag-interesado? Hindi naman ako nagpakapagod dun. Oh, kanino Sa daddy ko yun. Oh. Bali sa ancestors ng daddy ko. Okay. Tapos meron din sa ancestors ng nanay ko. Ay, may mga ancestor pala. Kasi di ba yung mga properties naman kadalasan sa provinces, mga farmland, mga farm lot. Agricultural. Hindi naman siya but some places there, na siya parang nagiging urbanized na kasi kagaya nung sa Ilocos na property, malapit na siya sa anong tawag doon? Science High School. Sa National Road, may mga... There's a national road. Yeah. Okay. So medyo tumaas na yung value pero hindi ko alam kung i-dispose na yun pero sabi niya ano niya yan there's a term for that, Attorney Cam, yung hindi na kami makikialam manghihimasok dyan sa property Anong na yan. term yun? Yung sabi mo ilang sinabol ba? yung sabi mo hindi na kami Waiver of rights? Waiver of rights. Yeah. Yan. Oo. Hindi na namin yan panghihimasukan kung ano man gusto nyo gawin niya dyan sa property na yan. Basta kami may property dito sa Manila, ganan. Oo. Ay, wala ka eh. Di ba? Antipon, LA, sa nanay ko yun eh. Tsaka sa tatay ko yun. Well, yeah. So, ayaw niya ng pakialaman. Ayaw na. Paano kung binenta yan? Halimbawa, merong madaanan na isang subdivision. Bilhin. Oo. O kaya naman gagamitin ng government, magtatayo sila ng mga, ano tawag din yung mga flyover, overpass. Hindi, yung mga sa mga telepono. Structures. Sa mga Telco. Yan. Malalaki ang mga rental nun. Ay, malaki ba rental nun? Wait lang, I changed my mind. Yung sinasabi ko sa'yo. Rental pala yun Teka ka, auntie. Sa mga rental I changed my mind. I take it back. Pag yan nadaanan ng mga telco, Okay. malaki.
Dami kong mga nagko-question sa mga telco na yan. Okay. Malaki talaga. Malaki pala ang bayaran dyan. Yes. Sino po magtatayo doon sa San Ildefonso? Yan na nga. Mag-usap po tayo. Oo. Oo. Pag-usapan natin ng mga Sayang bagay-bagay. na share ng papa. Oh. Tsaka ni mama. Taray, Oo. kasi asyendero. Oo. Share ni Oo. papa at ni mama. Sa Villa Corpus Petro. Yes. Pero alam naman natin na kapag mga probinsya, more likely mga tax declaration, Oo. hindi pa nalilipat ng title. wala pang Yan, original kadalasan certificate yan. of Oo, title. Attorney Cam, paano magkakaroon ng ganyan? Kasi yan yung issue dun sa ancestral house. Dun pa kay Lelang tsaka kay Lelong pa ata nakapangalan yung ancestral house. Sino si Lelong? Yung bali lolo ng daddy ko. Ah. Okay. Sa kanya siya yung nagpunta Ang kasi layo ng na. property. Oo. Tsugi na siya. Ah. Pero kasi, with all due respect nung mga, dahil yung lolo ko, si Papang, ang pinakaunang ang pinakaunang anak, tapos sa first batch siya, kasi 3 wives, tapos yung 2 wives. First Grabe, kasi tsugi eh. Ang daming asawa. Natsugi kasi, Ganun Attorney dapat ganun Cam. sa probinsya, no? Ganun din eh. Lola ko ganun din eh. 3 husbands. Sorry. Taray ni Lola. Ako, si Papa, si Lelong yung nag 3 wives, Ako yung lola ko, 3 husbands. So, yung sa first batch, si Papang. Siya yung pinakapanganay sa magkakapatid. Okay. So, dahil siya yung pinakapanganay sa magkakapatid, with all due respect, sa kanya na ibinilin. Kumbaga, kanya na to itong kuha ng property na to, itong house, itong kinatitirikan ng bahay, sa kanya na to, walang gagalaw. Ay, may pabili Kaso, mo. hindi na transfer kay Papang. Pero doon pa rin nakatira yung mga auntie ko, yung mga uncle ko, ganyan. Pero, yun lang, babayad lang ng amilyar si auntie, pero hindi nakapangalan sa kanila yung property. So, anong gagawin? Mahirap kasi ano yan, kung ang dami-dami na. Naka-transfer na, ang dami ng transfer. Hindi lang maraming transfer. Pag kumuha kasi ng original certificate of title sa probinsya, syempre, marami kang kukunin mga requirements from the DENR. Kung halimbawa, you're going to the Emancipation Patent, EP, halimbawa, Okay. DENR, Department of Agriculture, titignan mo kung meron kayong PENRO or SENRO. Ano yung mga penro, Senro? My gosh, no. PENRO, Provincial Environmental Natural Resources Office, o kaya Okay. naman SENRO, Central. Central. Yan. Ano yun? Tsaka Para ilang saan yun, hectares yan? Kasi kapag more than 5 hectares, if I'm not mistaken. Hindi, wala naman yan. Hindi naaabutin sa hectare kasi house lang yon. Iba pa yun sa farmland. Okay. Toro! Tara na madam. Iba yung pa sa farmland. Yung sa farmland, I have to ride a Carabao. Charot, joke lang. Nakasakay naman ang Carabao. Tigilin mo ako. Yung yung may kawayan sa likod ng Carabao. Oh, Diyos ko, sa kawayan ka lang. Ako sumakay talaga ako sa likod ng Carabao. Ganon Oo. Nakasakay ako sa bull. Nag-amoy kalabaw nga ako. Sa horse ako sumakay. Sa horse ako sumakay. Taray. Tapos sabi ko, tigidig. Horse. So nag-amoy kabayo ka naman nun. Of course. Tagal sa probinsya, di ba? Ganyan yung mga dun eh. Yun nga ang problema yung halimbawa nasasalin hindi pa nasasalin. Yung papel, hindi nasasalin, Oo. pero sinalin sa tao. Usually yan, kailangan ng mga extrajudicial settlement of Okay, estate, ganyan. okay. Pero itong tinatakal din natin, lalo na yung may mga title, no, yung mga titulado na dito, especially Metro Manila. Tapos nagsalin-salin na, hindi pa rin sila mabayaran kasi alam mo kaming mga mahihirap. baliktaran eh. Para makita mo Mami, maniwala sila. Kala mo naman, takitara yung ari-arian. Hindi po, joke hindi lang. mukha ka naman yamanin sa atin dalawa. Mukha lang yun. Wag po kayo. Dahil, ito na lang, kaming mga nakatira sa barangay. Kasi ito sa subdivision. Sa Burol. Oo. Pero ngayon Nakakatakan na. Oo, talaga. Nakaalwan-alwan na. Nasa subdivision na rin yan. Naranasan ko na First class subdivision na yan ng Bacoor, di ba? May first class ba? May second may class? Ay, may ganun ba yun? Class A, B, C, D. Pati pa subdivision, may class A na Of rin. course! Dati ang demographics lang ang may ang may class. Kasi mga may class. ganun, may class. Sige, I'll check. Kung anong class yung Oo, subdivision. para alam mo kung anong antas ka na ng lipunan. Ay, attorney ganun ka. ba yun? Oo, kung ilang hakbang ang Oo. nailip mo. Ay, halimbawa sa amin, sa barangay, from my lolo, hindi pa natatransfer sa tatay ko. Oo, yan, ganyan. Parang diba? ganyan, di ba? Pero may Oo. title na yun, Oo. Ngayon, kapag hindi po na-transfer until June 14, 2025, kasi pangalawang extension na ito yun na, kakabit na yung mga penalties and surcharges. Ang masakit kasi sa penalties, usually Yun mga yung mabigat, attorney ka. 25% to 50% may mga Of the surcharges. value, di ba? Oo, yung tax liability mo. Nagbabayad naman siya ng tax pero hindi ko alam yung yung estate tax liability mo. Oh my gosh. Diba? Yung amilyar walang problema kasi kailangan bayaran yung amilyar dahil pag hindi na bayaran yung amilyar, pwedeng subastahin.
ng mga local government Auntie, unit. pay attention ka man. Para nagbabayad naman sila ng Amilyar. Amilyar, Sabi ko nga. yes. Pero yung yun nga estate, wala pa kasing transfer. Oo, wala pa eh. In So fact, at wala least, pa nga title sa inyo, di may ba? amnesty. Walang, siguro original title. They have the original title, but pag may ganyang original title, mas madali. mas mahirap. Mas mahirap. Mas malaki ang ano dyan. Wala pala. Ito po yung original. I-go mo na yan. I-dispatch niyo yung original Hindi, title. i-ano nyo na. Hindi mo, kahit Hindi, i-dispatch mo, may ipatransfer. record nga yan. pala, may record nga pala sa Ito si sa registry. Miss Thea, lahat ng mga mga Lahat ng pwedeng manilusot. pwedeng mailusot. Parang typical na Pilipino. Oo. O bakit? Tama naman, pero Oo. tabi ng BIR, hindi nyo kami malalamangan. Hindi pala, sorry. Meron kaming kopya Registry of niyan. Deeds. Meron silang kopya. Hindi sa Registry of Deeds. So meron So, doon sila magbabase si sa BIR? software. Oo. Sila ngayon nag-zonal values. Ay, oo Yung nga mga- pala. Yung mga Oo. ganon sila. So, yun. Gawin nyo na. Ipatransfer nyo na, Auntie, before June 14. Oo. Kanino ipapangalan sa akin? Ay, taray. Ang daming waiver. Nangangamkam pala. Ang daming waiver. Nag-waiver of rights pero mangangamkam pala. Oo, di ba? Oy, yung mga nanonood sa atin, na shoutout muna. From Edmonton, Alberta, Canada. Taray. Si Jam, sabi niya, nakikinig siya, nakahilata lang siya sa Ay, taray na nakahilata. Sana all nakahilata lang, Attorney Cam. Diba, kumukuya-kuya-koy. Yes. Tapos, syempre, batiin din natin. Maraming mga mga busy ngayon, nandyan sa may di ba? Alam mo ba yon? Attorney Cam, proclamation? Yeah. Sa may Manila Hotel, Diyan yeah. sa may MH. MH na lang, paiksi na paiksi. Manila Hospital pala. Charot. Manila Hotel ba? Alam ko Manila Hospital sila. Miss Grace Recta, good morning. Ay, good evening. Roxanne Costo, magandang gabi rin po. Elmer Bendol ng Belison Antique ba to? O Belison? Oo, Auntie. Hindi pa ako napunta dyan eh. Oo. Pat Maala, hello po. Miss Gael Enriquez, Freddy Orediña, ganun din po si Peter Lynn Sanchez, Jerry Sumagaysay. Si Jerry, naku, napakasipag nito at Talaga? napunta pa talaga dito sa ating istasyon para bumati. Ay, wow. Maraming salamat po. Francisco Billones, idol daw niya, alam mo kung sino? Sino? Si Lisa ng Blackpink. Torol. Oh, alam mo yung Blackpink in your area? ano pa natin? Nasa ano pa Oo, natin? kaya pa. Kaya pa. Kasi ang era ko kasi Ay, wow. Wag na magpanggap. Ay, One Direction. Sorry. Oy, hindi mo ira yun. Favorite mo lang talaga Oy, yun. era ko yun. Kasi edad ko yung mga yun. Charot. Pilit mo pa eh. Tingnan mo ako. Inabot mo ang Spice Girls. Wag kang ano dyan. Nabot ko ba sila? Oo. 19 ano ba yun? Uy, 6 years lang yun. Wala ka pa kasi pabili ng cassette noon, kaya hindi mo alam. Pero yun yung era Sabagay. natin. Tumigil ka. Sa bagay. Nakikinood nga lang kami ng TV eh. Tapos Oo. nasa saraduhan. Alam Kaya mo, nga, kung alam nyo lang po na ang isa sa mga gustong ipamana talaga ni Attorney Cam sa kanyang mga anak ay ang kanyang mga pocketbooks, kaso inanay. nanay na siya. Tsaka alam mo yung kwento ng mga, kasi naranasan ko yung masaraduhan ng di ba? Ngayon, sinasara-sarahan niyo ng bintana si Attorney Cam dati nung nakikinood. Ngayon, kayo nanonood-nood na kayo sa Di ba? kanya. Tapos nangihingi kayo ng payong legal sa kanya. Grabe kayo. Tandang-tanda po niya kayong mga kapitbahay na pinagsara siya. Wala kong oo naman. Alam mo kung bakit? Bakit, Na-realize ko Attorney lang, Cam? kasi meron ako nakausap din, isang successful na tao, na naranasan din pala niya yun. Mapagsarahan ng bintana. Sabi ko, it's the same. It's a sign. Oo. Oo. Dahil nga, kasi Attorney Pag Cam, nasaraduhan ka. Pag nasarahan ka ng bintana, mayroong pintong magbubukas para sa'yo. Oo. Sabi niya, Oo, diba? pero naranasan nila na masarahan din. Sabi ko, totoo pala yung karanasan na yun. Hindi lang ikaw nag-iisa, 'di ba? Marami naman talaga na pagsasarahan ng bintana, na pagsasarahan ng pintuan, hindi naman lahat tumatanggap. Yeah. Oo, pero hindi Ikaw, ano naranasan mo? saan? na nasarahan? Wala. Oh. Ako yung nagsasara. Bakit successful ka? Yung nagsasarahan, pinagsarahan, parang ako palang nagiging successful. Ako yung nagpadlock. Akala ko akit bahay yung nakadukwang sa amin eh. Kakaloka. Peter Albia, magandang gabi po. And Dina Asuncion Herman ng Santa Maria, Bulacan. More on tax amnesty pa. Kasi reminder Tax ito eh. amnesty. Tax amnesty. Kasi June 14 na eh.
Pang-ilang extension to, Attorney Cam? Pangalawa, if I'm not Hindi ba mistaken. pwede i-extend ulit? Yun na nga sinasabi ko, sana ma-extend. Busy pa sila kasi kakaproklama lang sa kanila. Tapos, uupo pa ng di ba? Bago. Na impeachment case yung mga natin. Oo nga. Pwede po bang Senators i-extend natin. natin kasi hindi naman po Diba? lahat ng ordinaryong Pilipino ay alaman tungkol dito sa estate tax na yan. Alam mo siguro sabi sa atin, ano ba, nakapangalawang extension na nga kami. We understand. Yeah. But not everyone understands. Sana may pangatlo pa, may third chance. Oh, diba? Huwag lang second chance, Oo, third chance. Parang pag-ibig lang po to, mga taga-BIR. Di ba? Kailangan lagi nating buksan ang ating puso. Alam mo ba, sabi ng nanay ko, Mhm. kapag ikaw ay nag-asawa, may first chance ka, second chance, third chance, hanggang fifth chance daw yan. Pag nag-asawa? Pag nakalima ka na Na asawa? Oo, asawa, yung kahanap na partner sa Okay. buhay. Pag nakalima ka na at wala na talaga, huwag mo na ipilit. Ay, Hanggang totoo. 5. So kami Pasok pala tayo sa kasi, quota. kasi, oo nga, Pasok tayo sa bilang. third chance sa BIR, baka pwede pa. Kung hindi pa, Oo. fifth chance. Hindi kasi, ganun Diba? din naman, Attorney Cam, ito ha. Come to think of it. Nox, kala mo naman. Sige. Di lahat naman Para tayo- sa Congress. Yes, para po sa for the benefit of the majority. Kasi halos lahat naman tayo, Attorney Cam, nagbabayad naman ng tax. Ano ba naman yung extrang pang-unawa pa sa mga kababayan natin na nangailangan ng extension? Lalo na sa mga, ayun ba, wala pa rin kakayahan magbayad. Oo, kasi medyo mabigat din, Attorney Cam, lalo na kung napunta hindi mo malaman kung sinuwerta o minalas ka nun. Kasi kung halimbawa maganda yung zoning ng property, yung zonal value nun, di mataas din. Di mataas din yung babayaran mong taxes. Kung paano kung wala kang cash on hand, wala kang mapagkukunan ng cash. Gusto mong bayaran man, walang mapagkukunan. Diba? Sabagay. Paano magawan pa ng paraan? Tama. Robinson Cervantes, magandang gabi. Babalik po kami. Relate, sabi niya, binagsakan din po ako ng pintuan. Sige, Ellen Briggs. Grabe naman pintuan sa'yo. Ako naman bintana. Bintana lang. Nakagana ka ba sa rehas, Attorney Cam? Wag Sa mo na- jealousy? Hindi man walang jealousy pa noon. Hindi, jealousy, di ba yung Oo. window na ganun-ganon, maliliit na Hindi, ganun, ano ba? ano lang sa probinsya yung yung, What's that? Yung kahoy. Oh, kawayan? Mm-mm. Okay. Sara lang, nakadungaw ka lang. Pakay yung kamay ko. Totoo ba yan? Tingnan nyo. Tapos magkakonsulta kayo ng pro bono kay Attorney Cam pagkatapos yung ipitin nyo. Nakakatawa. Kaya nagkaganyan yung dali. Oo, kaya namatay yung kuko ko eh. Pag Ang dami nakita ko, namatay yung kuko ko nito. Hindi, tapos yung hindi thumb. ko pa matayo. Oo. Naiipit po lang kasi sabi, kasalanan nyo pa yun, tapos nangingi kayo ng payong legal kay Attorney Cam. Pero sige. Say sorry. Say sorry. Happy birthday daw kay JJ Pascua in advance. More power sa DZRH. Ang aming stasyon sa buong mundo. Yes, salamat po. Salamat kay Owens Back. Ayan, Alex. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. At ako po si Thea Petro Corpuz. Ilan po munang mga paalala dyan lang po kayo. Pilipinas, ang oras po natin, alas 7 ng gabi. Bago po natin ipagpatuloy ang ating usapan, report mula kay Noche Kakas, Miss Thea. Sunog sa isang residential area sa Anona Street, Road 12 sa Santa Mesa, Maynila, patuloy na inaapula. Nakataas pa rin sa ika-4 na alarma. I-detalye mo balita, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea at Attorney Cam, kapapasok lamang natin na natanggap na report as of 6:50 ngayong gabi ay 5 under control na itong sunog dito sa Road 12, Barangay 628 Santa Mesa, lungsod ng Maynila. Kanina, mayroong sabi ng Manila Bureau of Fire Protection, meron isang nanay na pasugo dito, hinahanap yung kanyang dalawang anak. Dahil ito ay isang vendor, iniwan daw yung kanyang, naiwanan daw yung kanyang dalawang anak dito sa kanilang bahay. Kaya batay dito sa ating nakuhang impormasyon mula sa mga residente, nag-iiyak yung nanay at yung kasama naman nung nanay, inuuntog-untog na yung ulo dahil nga dito sa sinasabi na nawawala yung dalawang bata. Eto, kanina, kausapin lang natin yung nakausap natin. Yung dalawang, ano yung nakita nyo kanina sa nanay? Ano yung napanano nyo kanina? Yung sa nanay, ano yung sa nanay kanina? Ano yung nakita nyo yung reaction ng nanay? Wala po. Tapos po, okay. Yung umiiyak? Opo. Tapos? Naimatay po yung, yung tita po ng bata.
kasi hinahanap nila yung dalawang bata Opo. Naiwan po kasi dun sa third floor po. sa third floor. Opo. Tapos, Tulog po yung dalawang bata. Tapos yung pagkabalik po ng dalawang magulang, nasusunog na po. Kaya hindi na po sila ibig sabihin, magpinsan yung dalawa? Opo. Okay. Yung mga tansya mo, mga ilang taon? 2 tsaka 5. 2 years old tsaka 5 years old. Okay, sana no, natagpuan na nung nanay. Hindi naman kaya may nakakuha doon sa dalawang bata na o na nasagip yung dalawa? Wala daw po, isa. Wala daw po. So kanina nakita mo yung isa doon sa dalawang nasumugo dito, naglumpasay niya, umiiyak, hinimatay yung tita. Opo. Okay, so yun ang impormasyon na wala dito sa mga residente na nakakilala din dito sa pamilya nung dalawa na sinasabi ay magpinsan dito na naiwanan na sa bahay. At ang banggit pa nga dito sa ating impormasyon na naka-lock daw yung bahay. Kaya nung pagbalik, nasusunog na yung bahay dito sa nabanggit na lugar. Inabot sa port alarm itong sunog at wala nang ikabahala dahil as of 6:50 ngayong gabi, fire under control na. Pero natatanaw pa rin natin na Attorney Cam at Ms. Taya, yung makapal na usok na kulay puti at nakadagdag din sa problema yung malakas din na hangin, pabago-bago ng direksyon yung hangin. Kaya yung mga tao biglang umiiwas dito sa sambulat na usok na kulay puti. So sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Manila Bureau of Fire Protection dito sa sunog na umabot sa port alarm. RH27 o Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat no Chikaka sa panalangin natin no na sana po ligtas no at may nakakuha doon sa dalawang bata na i-report na interview ni no Chikakas diyan. Nalulungkot ako pag mga ganitong Pagka may involved na mga Oo, bata, mga tapos bata, naiiwan tas- sa bahay. The risk kasi din ng magulang, they took that risk na isinugal nila yung pag-iwan muna sa mga anak para makapaghanap buhay. Para pagbalik, meron na silang pagkain or makakain. Kaso, hindi naman natin inaasahan yung mga ganitong pangyayari. Alright. Balikan po natin yung ating topic ngayon. May kinalaman pa rin po no, sa tax amnesty law, yung ating extension. No? Yung, sayang po yung estate tax amnesty sa atin kung saan kayo po ay pwede pang humabol until June 14, 2025. Ano ba yung mga hakbang na kailangan mong Yes. gawin para nga naman matugunan mo na itong requirement na ito, Attorney Cam? Siyempre, unang-una muna, estate, no? Pinag-uusapan natin. May namatay. Property. Hindi, may namatay muna. May namatay muna. Okay. So, kailangan Hindi, kahit muna- naman mamatay, wala naman property. Hindi. Okay, property. Property. Kung may property Oo. siya, o may title, o may-ari ng property, namatay. Okay. Ka-owner pa ba yan, o yung mismo may-ari? Patay. So, kailangan maisalin na po yan sa kanyang mga tagapagmana. So, kailangan bayaran estate tax. So, kung namatay, merong dapat Titulo? Hindi. Ano Death gagawin? certificate. Death certificate, oo naman. Pag namatay, oo nga naman, katibayan na, tsugi na siya. Yes. Kasi baka mamaya nagpapanggap na tsugi-tsugi. Di ba, Tama. Attorney Cam? At syempre, kapag halimbawa para malaman na kayo ay mga legal na tagapagmana, ano ipapakita? Marriage certificate at saka yung mga birth certificates Very ng good. mga heirs. Very good ako dyan, Attorney Oo Cam. nga, parang Oo. recitation. I would like to answer, Attorney Cam. At syempre, meron ka ng death certificate, meron ka ng marriage certificate. Dapat meron ka ring extrajudicial settlement of estate. Yan. Isang kinukuha yung extrajudicial settlement ng estate, Usually, Attorney Cam. kailangan pumunta ka sa abogado para i-draft yung extrajudicial settlement of estate. Na nagkakasundo-sundo kayo magkakapatid kung anong mangyayari Mga sa tagapagmana. property. Oo, mga tagapagmana, kailangan nagkakasundo-sundo It's kayo. either ipangalan sa inyong lahat o may pagbibigyan kayo. Tagapangalaga. Hindi O tagapangalaga, kanya na. Kanya na. Oo. Oh. So it's either i-waive nyo ang inyong karapatan o yung itatalaga ninyo. Yan yung sinabi mo kanina, waiver Aha. of rights. Yung itatalaga ninyo baka bayaran na lang yung share ninyo. So magwe-waive pa dapat rin kayo, pala yan. Oo. Pero nabayaran naman yung share ninyo.
kasi 'di ba ipapa-zone mo lang naman 'yan, appraise, magkano na ba yung presyo ng bentahan nito? Zonal value, magkano ba? At pagkatapos niyan, kailangan makakuha ka rin mga tax clearance. Tax clearance. Oo, dapat kasi bayad yon. So, amilyar. So, nababayaran ba yung mga amilyar Correct, kahit na hindi pa nata-transfer? Oo. So, kailangan bayad ang year 2025. Latest, Attorney Cam. So, tax clearance. Up to the current year, ha. Yes. Mula nung nasawi ang isa sa nagmamay-ari o ang sole owner, kailangan nababayaran yung mga amilyar noon. Okay. Tapos, meron din, halimbawa naman, kasi yung estate tax, ipapaano pa yan ipapa-publish. Oo, so may publication pang requirement yan. And then, kailangan din dyan, yung certified true copy ng real property tax. Yan. So, hinahanap din yan. So, kahit may real property tax ka na, punta ka pa rin sa munisipyo, kuha ka, pa-certified true copy mo. Ipapa-CTC mo. So, tatatakan nyo sa selyohan, Attorney Cam. Na ito ay certified true copy. Naku, makakahabol pa yung ating mga... Yung sinasabi ko. Anong petsa na? nga May? Ano na ba? Oh my gosh, May 19 na. So, May 20 na sila makakapag-start ng processing. Attorney Cam, June 14. may posting pa yan ng ano. Oo nga, ng more 30 days, di ba? Parang 3 consecutive na linggo pa yan. Oh, so 3 weeks. So, wait lang. Kaya pa naman. 1, 2, saktong-sakto lang. Oo, kaya nga nire-remind na natin sila Yan. Kasi kapag hindi nyo po hinabol, wait lang, Attorney Cam, so halimbawa, so meron ka na ng mga dokumento na yan, death certificate, marriage certificate, and of course, certificate of birth ng mga anak, tapos, Attorney Cam, extrajudicial settlement, galing sa abogado. Ilang araw tong proseso, yung palang pagpunta mo sa abogado, Tsaka sa Attorney Cam. pagpunta mo sa munisipyo. Papunta ka pa ng munisipyo. Isang araw pila. yun. Pipila ka dyan. Kasi nga, di ba, syempre, palitan pa, turnover pa naman ngayon, Attorney Cam. Kasi nga, kakatapos lang ng nagdaang halalan. Di ba, kakaproklama lang ng mga nanalo. Pero syempre, ito turnover pa karamihan ng mga dokumento para sa mga papalit, di ba? O kapalit ng mga public servants natin. So, paano, Attorney Cam? Misa nga, meron pa silang nire-request, family tree. Kasi, kunyari, kung kanino yung original owner ng property, tas, sino na ba? Kung sino yung mga anak, sino yung tagapagmana, kanino na ba napunta, kanino, nakakatawa parang yung sa school, family tree. Importante din yan. Tapos, kailangan pumunta ka na sa BIR kasi for the requirements, and then, pag nakumpleto mo na siya, pasa mo na. Tapos may mga, certain documents na kailangan 2 copies, mga ganon. Original ang kailangan nila, usually original po. So, title, importante rin po yan. Tapos, ang maganda lang naman, ngayon kasi, dati kasi, yung unang extension yung unang tax amnesty, walang installment. Ngayon kasi, pwede ka mag-installment. So ibig sabihin, ata-atado, utay-utay, hindi biglaan, hindi masakit masyado sa bulsa kasi hindi ka maglalabas ng napakalaking halaga. Yes. Kasi pwede mo siyang, paano yung terms nun, Attorney Cam? Monthly, every 60 days, paano po ba? Basta utay-utayin mo, installment. So, sino magdedeklara nun? Sino magdedesisyon kung pwedeng installment o hindi? BIR? Ayun, si BIR. Sabihin mo lang by installment po. Pwede po. Ayun. Pwede para naman. magaan sa bulsa ng ating Parang, mga if I'm not kababayan. mistaken, parang within 2 years, kailangan bayaran mo siya. Pwede na, di diba? ba? Hindi na ganun kabigatan sa bulsa. Hindi na mabigat. So, importante pa rin na, again, ito yung maling connotation ng mga kababayan natin. Halimbawa, ang property pangalan sa mag-asawa, may namatay na isa. Yan. Yung ginagawa ng iba, inaantay pa yung isa mamatay. Oo, para itsatay. Hindi ba? Ano ba, Attorney? Kasi, di ba that balance siya, Attorney Cam? Kapag namatay na isa, kailangan matransfer. Para sa isang nagmamay-ari na lang. Tapos kapag may mga minor de edad, hindi, yung mga anak kasama din. Okay. So, co-owners din po yung mga anak. Hanggang apo? Hindi, anak lang. Kasi di ba alam mo naman ang mga in-laws, hindi Hindi. pwedeng mawawala sa eksena yung kanilang mga Kung buhay ang anak, hanggang Anak. anak. Pero kung namatay yung anak, yung sa mga aabot sa apo. Aabot sa apo. Ganon siya. Alam mo na, hindi pa aabot sa'yo, te. Wali pa. Buhay na buhay. Oo. Matatag. Oo. Masamang damo. Wag masyadong- Huwag mong abangan. Huwag masyadong ganin. Huwag ganit. Maghanap buhay, di Correct. ba? Sabi ni Fabian, ang kwela po, no, para kayong 2x2 sa gabi. Oo
nga si Fabian Liwag. Salamat ha. Gusto ko yung mga comment na ganyan. Para tayong 2x2 sa gabi. Kung may 2x2 sa umaga, tayong 2x2 sa gabi. Oo, tayo yung hinampas ng Oo, maganda sana 6 to 9. No ba? Ay, huwag naman. Ang haba naman, attorney ko. Balik ka. O, sakasabi lang natin, wag ganit. Grabe. Tapos yung 3 hours, babad na babad. Wag naman. Grabe. Ayan. So, ayan, may mga documents na kayo, ha? So, importante, i-secure nyo po yan. PSA, yung pa pala. Kapag pupunta kayo, isang araw din yan. Or, Oy, nako. pwede naman pa-deliver. Delivery attorney Kaso ka, mga maabot ng 3 ilang days. Oo, 3 days pa. Pero syempre, kung pupunta ka na naman doon, isang buong araw nga yung gugugulin mo. Oo. Huwag na magtampo yung mga taga-PSA, sabihin nyo naman. Ganun talaga kadalasan kasi pila Totoo. nga eh. Kaya Real ang talk gawin lang mo, po. kung munisipyo ka, i-online mo na yung PSA mo para medyo madali-dali. Correct, Oo. para isa na lang yung tatambayan mo sa munisipyo na lang, di ba? Isa na lang yung tatambayan mo. Minsan hindi mo umabot ng isang araw. Dati isang araw, pero ngayon parang mga half day na lang. O kasi ease of doing business na. Di ba meron Ah. ganyan ng batas na dapat lahat madali. Oo. Ay, hindi, ease of paying taxes yon. Ease of paying tax. Ba't yung tax lang ang madaling bayaran? Ease of doing business, yun yan. Ay, pa ba business permit? Ayan. Pero ano yan? Pero kasama rin yun, di ba? Oo. Panahon ni ano yan eh, pinatupad. Oo. Dapat lahat madali na lang sa mga kawani ng mga gobyerno. Oo nga eh, Kasi, anti-red tape. oo, kasi attorney kami sabihin lang, ay, wala kami nibigay. Yan kasi yung connotation, di ba? Papatagal, ilalagay ko sa ilalim. Pag kami binigay ka na, sige, welcome to the club. Ganyan. Siguro po nagtrabaho po sa munisipyo. Alam ko kalakaran. O hindi mo O kaya nagbayad po sa munisipyo. Attorney Cam, hindi Oh. mo na itatanong ha, napakabait ni Miss sino? sasabihin ko lang sa RDO 45. Ay, bigla. Oo, di ba? Bait yung mga taga RDO 45. Ay, RDO 40. Ako, abatin ko RDO 54A. Oh. Di ba? Mabait yung mga in fairness ha, lagi ako natitsyempo sa mga mabait na kawani ng gobyerno. Oh, isa pa mga mabait na kawani ng gobyerno, DH Should. Di ba? tama. HSAC. Mababait yan. Si Peter Albia, good evening daw sa atin. Nanonood, nakikinig. Natutuwa Sana siya. po, bukod sa natutuwa kayo, sana may natututunan din po kayo kapag kami mga gantong diskusyon Feeling kami ni ko Attorney naman, Cam. natutunan, kapag medyo natutuwa ka sa discussion, may maalala May ka. maalala ka Teka, naman. sabi nila Attorney Cam, June 14, June 14, June 14. Oo, June 14. Hindi ko po birthday yun, huwag niyo ko padala ng cake. Ano po yun? Deadline po yun. Pero yun nga, nini-request namin na sana ma-extend pa. Oo, kasi yun nga, for the reasons that we've mentioned kanina, Attorney Cam, di ba? Kakaproklama lang ng mga bagong nanalo, mga bagong uupo sa ating gobyerno, baka mamaya, syempre, transfer pa ng mga responsibilities and also, yung Tapos, sinasabi natin isang araw na pila, hindi natin sure. After nung transfer pa ng ano yun? Responsibilities and O yung duties. transfer ng property. Charot! Baka maisipan din nila. Teka, i-transfer muna natin yung mga property sa Uy, mga... grabe. Wag nang mag-isip ng masasama. Ay. Again, wag greedy. Oo. Ano yung mga reminders natin? Wag greedy. Oo. Parang trabaho din ako sa Parang magkasama tayo. Parang magka-opisina talaga. Magka-table talaga tayo. Huwag masyadong gani. Oo. Ayan. At sana yung mga naihalal ngayon Maging considerate. oo. Oo. Isipin nyo rin yung kapakanan, of course, ng inyong constituents. We are your constituents. We are. Yes. Di ba, Attorney ka? Para mas madali. Kasi, alam mo, isa sa mga halimbawa, mga naiwan. Kasi, ang hassle talaga, Attorney Cam, isettle yung mga ganyang bagay. Ikaw ba, kapag ka nawalan ka ng minamahal sa buhay, iisipin mo agad, again, hindi nga tayo greedy, hindi man tayo masamang tao. Isipin mo ba, kanino kayo papangalan tong ganitong property na to, ganyan-ganyan. Oo, tsaka- Paano kung madami? Tsaka hindi mo rin naman alam kung kailan ka matitegi, di ba? Totoo. Sino lang ba nagagawa ng mga last will and testament? Sa mga mayayaman lang yan. Oo, hindi inyo yan lang yan. usual sa atin. Ay, sa atin. Kasama ka na rin. Oo, kasi ka-join ako. Oo. Kasi hindi naman ako, Totoo yan. attorney kami, hindi naman ako sa upper. Nandun na tayo sa katamtaman. Sa tama bagay. lang, di ba? Sa laylayan ng upper. Nakadungaw sa upper. Sinaraduhan ng pintuan. Oo, Tsaka ng bintana. Attorney kami, hindi pintuan, tsaka telon ang sinara. Stage Sa wala. bagay, so hindi nga lahat It's not a usual, di ba? It's not customary Yeah. para sa mga Namama- normal na mamamayan. na biglang namatay. Biglang namatay. Meron nakatago na may nakatago. last will and testament. Oo, na meron akong vilya na ipamamana sa aking mga kamag-anak. Hindi po. Tapos ang pinakamahirap po kasi dyan, pag nag-settle sila ng SS, syempre ititrace mo pa yung mga apo, yung mga nauna pang mga descendants, di ba?
Paano pag malalayo na nasa ibang lugar? Oo. Paano na, siyempre, ano pa yon? Magpapa-apostil pa doon. Ang dami bang mga kailangan gagawin. Paano na kung halimbawa, hindi pumayag? Oo. So, hindi na magiging extrajudicial settlement of estate. Yan. Judicial na yan. Dadaan yan sa court. Sa korte. Kaya dapat nagkakasundo-sundo. Kasi kung hindi magkakasundo, hindi mamabayaran ang estate tax, talagang tataas at tataas yung Tataas yung penalty. So, sayang, di ba? Imbes na makinabang na lahat. Usually, makikinabang sila kapag meron ng buyer, tapos pinapa-settle na. O sige, ako yung buyer, settle nyo na yan. Siyempre, mabilis yan. Pumirma ka na, may share ka. O, ayaw mo pumirma? Oo. Ito na yun, share na. Ding. Sure na yan. Sinisilaw-silaw na sana sa payment. Basta, yung mga mababayaran natin, yung matitira doon, hati-hati tayo. Pwede na to. O, di ba? Ano daw to? Sure deal. Wag daw ganit, pero sure deal. Baliktaran pa rin. Baliktad pa rin. Bigla naging balimbing. Ano ba yan? Kasi nga, sa darating na halalan, huwag niyo po kakalimutan sa inyong mga balota, baligtaran. Yeah. Baka mamaya hanapin talaga nila yung baligtaran, attorney Cam. Wala po, joke lang po yun. Again po, ang estate tax, ano pa rin po yan? 6% po yan. Sa mga nagtatanong, magkano po? 6%. It's just that yung mga penalties po at yung mga surcharges, iwi-waive na. Ngayon. Kapag na-settle nyo na po. Correct. Diba? Yun ang importante. Yung pala yung mga komplikasyon, no, nung mga may ari-arian. Kaya, yung iba, sabi nila, hayaan mo na, saka na lang yan, saka na lang. Kakasaka ng mga, pamana, lalo nagkakabulilyaso kasi property lang daw yung naibigay, yung dala naman daw cash. No. Oy, gusto po cash on ha, talaga naman, ganid na ganid pa rin. Ano lang katapusang ganit? Ano ba naman yan? Yun naman talaga ang attorney kami. Doon naman talaga nagsisimula ang problema kapag ka meron ng gustong kumamahal ng mas malaking tipak. Tsaka ng hindi lang yan. ari-arian. Kaya, hindi nasisettle yung estate kasi nga nag-aaway-aaway pa. Ay, taray Diba? naman. Kanino dapat mapunta to? Oh. Ganyan yung linya. Ang sabi ng tatay nung siya'y nabubuhay pa, sa panganay, hindi, sa bunso. O yan. Dalawa lang pala. Dapat bunso lang. So, paano kaming mga gitna? Oo, dapat po yun pantay-pantay. Kahit na ano sabihin ni tatay, pantay-pantay pa rin. Sabi-sabi lang ni tata yun, pero ang batas, Oo, pantay-pantay. Pag pero walang last will and unless, testament. unless may last will and testament. Wala eh. Pero ang last will and testament kasi, kalahati nun, dapat nakareserba sa mga legitimate heirs. So, hindi din dapat sila mawalan. Hindi pa rin. Diba? Tapos paano kung may naghahabol pa pala na non-marital child? Taray ng non-marital child. Ayaw sabihin na no? Illegitimate. Bago anak na. sa labas, parang gano'n. Ay, pangit yun eh. Non-marital. Pag English ang ganda, pag Oo, parang nakaka-insulto. Oo, pag Tagalog. Oo, parang minamaliit mo. Parang nangaalipusta. Okay, so non-marital child. Non-marital child. Ayan. Hindi rin naman kasi nila kasalanan kung ba't sila nag-exist. Ayun nga, tas ayaw pang bigyan. So, doon na nagkakagulo. So, hindi settle ng estate. Tandaan po ninyo, kahit masettle niyo yung estate ninyo, kung merong naghabol, merong tagapagmana na hindi nyo na isali, pwede niya yung Iko-contest ko yan. within 2 years. Within 2 years. I disagree. I beg to disagree, Your Honor. This honorable court needs to understand my position. As a non-marital child, as a I have 50% of the value of the legitimate heir. One legitimate heir. Legitimate heir. Di ba? Pwede na ba, attorney Cam? Pwede na. Thank you for the recitation. Diba? Para ma-recitation lang yan sa klase, attorney Cam. So, importante po, again, reminder sa lahat. Yan. June 14. 2025. At pwede nyo po i-message ang inyong mga congressman na nanalo. Baka sabihin nyo ay pwedeng pakiusapan sila na i-extend dahil sila naman po ay gumagawa ng batas para ma-extend pa ang naturang amnesty. Ayun. Para hindi na madagdagan yung ating mga bayarin. Ang dami, attorney Cam. Ang dami na nating bayarin. Lahat nagtaasa na. Next week, magtataas na naman ang presyo ng petrolyo. Diba? Bumawi lang ng kaunti. Yung Meralco. Tapos magtataas na. Tuition sa June. Siyempre, pagtaas sa tuition, siyempre, hindi naman doon matatapos. Mag-uniforme, maglilibro, magpi-field trip. At kung anik-anik. Masama field trip? Siyempre, attorney With a capital P, field trip. Field trip. Kailangan yan. Kasama na sa eskwela yan. Yes. So, alam na dis, ha? Bawasan na po natin ang ating mga isipin. Asikasuhin na po natin ang mga dapat asikasuhin. Huwag po munang chumismis, diba? Kailangan po tayo ay nakafocus, nakatuon ang ating pansin at lakas sa mga bagay na may
katuturan. Yan. Napakalalim ng iyong Para maunawaan ng lahat, Panitikan. Attorney Cam. lalim no? Of course. So, importante po yan na kailangan po makasecure kayo ng e-car. Ako. Oo nga, may nababasa ako. Oo, parang kinakabahan naman ako dito. Oo, kay Noche Kakas. Babalik si Noche Kakas dahil yung dalawang bata daw po na pinaghahanap sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Anona Street sa Santa Mesa, kumpirmadong naiwan daw po sa loob ng nasunog na bahay. RH27 Noche Kakas, balita mo nga itong malungkot na balita, Noche? Flash Report. Flash Report! Noche? Attorney Cam at Miss Thea, yung dalawang bata na magpinsan, kinumpirma na hindi nakalabas sa loob ng bahay, ng nasunog nilang bahay, dito sa sa Santa Mesa, Maynila. At yung si Barangay Kagawad 628 Zone 33 ay kinumpirma. Kagawad, live tayo sa DCRH na worldwide. Ano po yung impormasyon na kuha po ninyo? Opo, ang natrap doon po ay dalawang bata na magpinsan. If I'm not mistaken, from 5 years old to 7 years old, yung dalawa. Mm-hmm. So, nung nag-umpisa po yung zone, bigla pong lumakas bigla kasi light materials lang po yung gamit, mga bahay dito. So, biglaan po yung lumakas yung yung hangin. So, yung apoy malakas na pong lumiyab kaya hindi na masyadong makapasok yung mga tao ron. Okay, so yung dalawang bata, hindi nakalabas, doon nagsimula yung apoy? Opo, doon po sa lugar nila. Ano ba sabi sa inyo kanina nung nanay? Nagwawala po yung nanay na gustong pumasok doon sa lugar, kaya lang tinigil ko po yun kasi mamaya madamay lang siya. Dahil malakas na, kami nga po, di na makalapit eh. Initial, ano yung dahilan ng sunog doon kanina? Ang sabi po ng mga taga ron sa looban ay from the aircon daw, yung aircon, sumabog daw po yata yung aircon. Mm-hmm. Opo, kaya doon so nagmula. Ang totoo ba na yung dalawang bata ay tulog nung iniwan sa loob ng bahay, naiwan? Wala po akong idea sir kung tulog o naglalaro yung mga bata. Mm-hmm. So, Baka dalawa po nandun. dalawa hindi nakalabas. Opo, dalawa po. Ayan, si Barangay 628 Zone 63, Kagawad, Efren Villaluz ng dito sa Santa Mesa, Maynila. Abangan na follow-up report, RH27 Noche Kakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Kaya po paalala sa mga natin mga kababayan natin, Doble yung mga appliances double check po. I know sobrang init kasi kaya yung mga Ako maraming yung Attorney overheat. Cam, ako advocate ako na you always need to have fire extinguisher. Kahit maliliit lang na fire extinguisher sa kotse, sa bahay, 'di ba? Para kahit papaano makatulong, makaapula ng apoy. Maraming salamat sa mga tumutok sa ating programa. Muli po kami po ang inyong nakasama ko po si Attorney Cam. Finish na? Finish na. Finish or not finish? Pass your papers? Dahil pa daw nila question, Attorney Cam. Next time sagutin natin. Ako po ang nakasama ni Attorney Cam, Thea Petro Carpuz. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 7:32 ng gabi.